strategic fuel reserve. Diba? Other countries, Okay. the government has a fuel reserve. Tayo lang ang bansa na Wala, walang fuel diba? reserve. Exactly. Nag-file na ng bill si Congressman Robert Nazal na sana ipasa. Dapat talaga ito ipasa kaagad para may Emergency fuel yan reserve. yeah. And another thing, nagpa-file kami investigation. Sabi namin sana during the break. Kasi yung oil price distortion sa ating bansa, ang laki. Yes, So sobra. medyo tila may hoarding, may nangyayari dyan na dapat we have to get to the bottom of it. Ano naman ngayon ang nangyayari sa House? So for example, meron na bang, is there a need for a law to suspend the excise tax? Anong ginagawa Well, sa House? nagsuspend na kami ng excise tax. Pasado na sa amin yan. So ngayon Pero nasaan hindi na? pa daw natatransmit sa Senate. I have another question. Meron lang akong isisingit, no? Kasi I was wondering, kasi di ba yung biglang nagka-gera na nga and all, nagtataka lang ako na bakit bigla agad-agad nilang tinaas yung gasolina. Eh, Which is dati pa kasi, naman lang stock. diba? I wanted to Because understand wala that. tayong strategic fuel reserve. Diba? Other Okay, countries, yan yun eh. the government has a fuel reserve. Tayo lang ang bansa na Wala, walang fuel diba? reserve. Exactly. Nag-file na ng bill si Congressman Robert Nazal na sana ipasa. Dapat talaga ito ipasa kaagad para may Emergency fuel yan reserve. eh, yeah. And another thing, nagpa-file kami investigation. Sabi namin sana during the break. Kasi yung oil price distortion sa ating bansa, ang laki. Yes, So sobra. medyo tila may hoarding, may nangyayari dyan na dapat we have to get to the bottom of it. So nananawagan kami, nag-point of personal collective privilege si Kong Nazal nung last day na sana even during the break, mag-committee hearing on the investigation. Kasi we have to get to the bottom of it, like you said. Yes. Bakit sobrang laki ng taas? Sobra. Nagrereklamo ako kasi dumoble talaga yung gasolina ko 4,000 Ako, nag-grab lang ako naging kanina. 8,000. Oo, Pero so, I'm sure kahit yan, sis, nagmahal kahit na yan rin. tataas ang grab. Pero yung excise tax kasi, it doesn't go to a specific fund eh. It goes to the treasury. Yeah. Yung bill ni Congressman BH party list Nasal, sana you consider na yung collection sa excise tax, yun ang ilalagay sa reserve fund. Tama. Diba? And at saka ang isa pa, yung we have to revisit the oil deregulation law. Yan yun ang na. dapat mabilis. Parang namamafia Drastic ang repeal. Oh, diba? Pero to revisit it, dapat i-release talaga yan. Dapat alisin na Sino yan. bang Committee on Energy sa House of Reps? Nako, sino ba Committee on Energy namin? Hindi ko alam. Hindi ako. Hanapin nyo nga, sino Sino nga Committee yan? on Energy? At I'm not tawagan sure. nyo nga dyan, baka naman sasagot siya sa akin. Malay mo. So, hindi ko alam kung ano nang dapat bilisan natin yun. We only have one refinery here in the country eh. So, isa lang ang nag-i-import ng crude oil. All the rest, they import refined oil. So, pag ilang bansa lang yan? Singapore, Korea, Korea. China. So, Indonesia, pagka nag-stop itong mga to mag-export, paano tayo? Malaysia. If the, Yung saddest part din po dyan, Kong, is yung nga paulit-ulit namin pinag-uusapan, yung commodities natin, nakaasa tayo sa ibang bansa. Yes. Tapos of course, that will affect also our yung way of life natin. Kasi especially the dollar went up. So, ang hirap nun. Ang wala tayong solusyon ni 50%. BBM, BH, ay bibili daw siya sa China. Talagay mo kaya, Kati, bibentahan siya ng China? Well, I think, ibebentahan siya ng China. Ako sa tingin ko, Kasi ang China mabait. mabait ang Si China. Tariela lang ang hindi mabait. Trade-in daw, trade-in. Ang gusto ko, mag-ambassador to China, si Tariela. Oo. Siya ang humingi doon na bibili tayo ng fuel. Para naman ma-realize niya na yung ginawa niya, binastos niya doon sa speaking niya doon yung premier ng China, niglagyan niya ng caricature doon, ay Prime hindi Minister. tama yun. Well, Hindi yun ipagdasal tama. Ipagdasal natin sana wag tumigil ang export Oo. nila. Kasi paano kung feeling nila Yes. kulang sila? Yes. Kung So, so, sa dami lang factory eh. yeah. That's another Diba? thing. Oh, Also. tsaka ito pa, huwag niyo masyadong awayin ng China dahil ngayon pa lang, bilihan ng oil doon through the Strait of Hormuz, Yeah. yuan na, hindi na US. Saka syempre nagre-reserve sila ng storage nila. Exactly. Plus the fact na yung mga factories natin dito, yung kanilang mga anong tawag ito, raw materials are 50% of our raw materials are Come from coming them. from China. Exported also. Oo. Yeah. So bibili ka ngayon yuan. And nobody can walang makalaban sa kanila based on price. Oo, sabihin niya itself. naman pro-China ka, Chati ah. May lahi akong incheck. Tumigil Oo. kayo, tingnan nyo yung mga bahay ninyo from your placemats, inyong lahat lahat naman yan made in made in China. China. Sino mahilig sa iPhone? Oo. Made in China yan. Mga... Ay, ayoko lang sabihin na dahil sinasabi natin ng China ay may fuel na baka bentahan tayo dahil tayo ay naman neighbor,
hindi naman ibig sabihin na pro-China tayo. Kasi kung Facts-based, pro-China ako, dahil dyan lang na argumento, lalo naman si BBM pro-China. Trade yan trade. That's trade. Basically, it's trade. Hindi naman yan political. Yeah, it's yeah. trade because everything really comes That's from a them. stupid, ano yan stupid na narrative na sabihin na pag Uy, bawal sinasabi ang mo mga lang. stupid dito, bawal. Sa totoo lang. Magkakababayan. Kaya nandito si Kong. Ano pa kaya yung ibang ginagawa ng House of Representatives ngayon, BH, para hindi lang sa crisis na ito, narinig na natin yung bill ni Congressman Nasal of BH Party List. Sa Senate ba, ini-expect nyo na ma-approve yung bill na yun? Ay, sa excise tax? Yes? I'm sure. They actually hinihintay na nila. Kasi that's really necessary. I think, kasi naguguluhan nga ako, sinertify siya as urgent. Pero Pero parang walang hindi daw sure kung gagawin. Kaya doon ako, kung certified as urgent, dapat ang bilis ang nakalating sa Senate. Kaya nga namin magpasa ng mabilisan talaga Oo, exactly. If you And, want, di ba, pag may gusto mo, may yeah. paraan pag ayaw mo, Kaya may hindi ko dahilan. naiintindihan. I if think they kinakabahan will sila na... suspend collection of excise tax, ano ang estimate na magkano ang Makokolekt. mawawala sa tax sa gobyerno kung isususpend? Wala pa silang sinasabi. Ako, nung inaaral ko lang, nagpapakompute ako, parang nasa 140 plus. Kung 1 year, ha? Kung 1 year. Depends kasi ilang months may isususpend yung excise tax. Oo, ay di dapat doon sa... Mga 150, 140. Oo, dapat Billion. Yeah, then maybe in the Senate they will compute that with accuracy. Yung VAT relief ang wala pang Ay, nag-aasikaso. galing. Si Secretary Kasi yung VAT Recto. relief. Pero that's the point eh. But it's needed. We really have to do that kasi hindi natin alam. Kasi wala nga Yeah, tayong wala oil reserve tayong dito. ano. Kasi kung efficient nilang gagamitin ng agencies ang budget nila, maraming sobra. So it's okay for us to have that VAT relief. Sa sobrang-sobra nga, may 805 billion ngang... Utang na naman. Hindi, yung mga retired men in uniform nagkaroon. At saka si... Diba? Ibig sabihin may pera talaga somewhere na kung Meron. gusto mo talaga, may Eh, paraan. May pera sa maleta. Oo, yun ang problema. Ngayon, muutang na naman si BBM ng $800 million sa ADB. Now, I do not know what that is for. But I'm sure that is not to solve this oil crisis because, well, I don't think the ADB will give that kind of loan without some development output. Ang Diba? tanong mo kanina, Kumbing, sino yung chairperson ng Energy? Energy. As of July 30, 2025, si Representative Jose Alvarez. Okay, si Kong Pepito Alvarez. Mabait yan. Alam mo, love ko yung mamang yan. Napaka-ano niyan eh. Ano rin yung statesman. Oo, huwag din magsalita ng love dito. Bawal ang mga love dito. Sa totoo lang. Bawal dito ang stupid saka ang love. Ay, Congressman Alvarez, we want to hear what your initiatives are in your committee. Maybe we can call him up if he's available. Try to dial him now, and or else hindi naman or else, Parang or we ngayon- can just invite you in the next Yes. show. Parang ngayon nafo-focus lahat talaga sa ayuda, fuel subsidy. So tama rin naman po yun kasi to shield nga the effect doon sa PUV kasi hindi natin, tinigil natin yung oil price hike. Diba yung fair hike, yeah, tinigil. tinanggal. Sorry, yung fair hike, Tinigil. tinigil. It was announced pero binawi. Yeah. So mag-subsidy na lang daw muna para at least, kasi kundi, yung consumers naman ng commuters naman na maapektuhan. Oh, ito naman may isa akong narinig na opposition diyan sa pag hindi daw kolektahin ang excise tax kung BH, syempre bababa presyo, di ba? Kasi bawat liter yata 10 pesos dun sa gasolina no? Bababa presyo, gasolina pag wala excise Parang 6 tax. pesos ha? yata per Oo. liter. Pag Kano? tinanggal mo yung excise tax, ha? Hindi ako sure. Basta yung Estimate nabasa ng ko. iba, 10 pesos pang 6 to 10. gasolina. Pang Gasoline 10. Oo. Okay. Pero may nagsasabi na pag binaba mo naman ang presyo ng gasolina, mas tataas naman ngayon ang demand. So, mas marami namang bibili ngayon. Paano naman yun kung wala kang supply? Instead na 50 days ang iyong supply, magiging 30 na lang. Supply and What do you demand. think of that? Hindi, Kung kaya, BH. kaya nga sinasabi natin, dapat ngayon pa lang, i-investigate kung saan nanggagaling mga hoarding eh. Kasi may nag-hoard na niyan now. Meron talaga. Ngayon pa lang may nag-hoard na niyan. Kaya ang laki Hulihin. ng oil price distortion natin. May isa nga tumawag sa akin napakalaking transport organization. Gusto nga nila makipag-usap.
siguro by next week or pwede rin natin siya ang tawagan dito sa next show, di ba? Kasi problema ng transport ito. So, hindi lang... Hindi ko alam kung yung ayuda nila or yung fuel subsidy or service contracting will be enough para itawid sila doon sa kung ilang araw na mataas ang presyo ng Oo,